trigger. Hindi ako pinili yata. Yan. So yun guys, Podcast. nandito kami ni Noel. Noel in the house. So, first time namin lumabas ni Noel ng ganito. Baga, supposed to be parang team building din. Baga, siyempre banding after event. And ngayon natuloy na sa wakas. Naman food trip lang and konting chill. Siyempre, ano na rin, celebration. Kasi yung ginawang ST in Noel, on-site ko, ito talagang dami nagsiyawan, nagtilian. Kumbaga, nagustuhan talaga ng mga legit na nagustuhan. Kasi legit din yung mga ano nila eh. Kilig si Andy dun, boss. Oo, mga shots. Kasi in-edit mo eh. So, yun. Tamang chill lang. Chill vlog na may pagka-podcast. Interview natin si Sir Noel. Huling interview yata natin sa kanya sa Ropali, sa Diamond Hotel. Hindi. Walang interview na sa akin sa may Sofitel. Sa Hotel. Nakatandaan ko yun. Sofitel yun. So ngayon, tamang chill lang. Chill food trip na may konting inom. Isang bote lang. Depende na kay Noel kung order pa o sa ulit. Order pa tayo isa pa. Sa mga wine dito. Sa may tinano, yan. Salamat. Ano yung mga katanungan mo ngayon dyan, boss? So, Mga tanungan mo ngayon. Unang-una, syempre, dahil galing tayo sa event, so, tatanungin natin si Sir Noel. Syempre kung baga matagal na siya sa industry ang kumbaga, kung meron pa akong itatanong sa kanya yun, paano niya na-attain o paano niya na-accumulate, paano niya na-ipon yung skills niya sa photography. Kasi makikita mo talaga pag maalam yung isang tao. Siyempre, siya yung ang photography kasi siyempre parang may halo na yung directing, parang dinidirect mo yung mga tao, ginaguide mo yung mga tao sa posing, sa ano. Kumbaga, isipin nyo, last December ko, corporate event pero nagawa niya ng piece na parang photoshoot doon, Pilipiniana photoshoot sa labas ng ano. Kumbaga parang DIY lang yan. Sa wall lang, naganap lang ng wall yan na talagang pasok sa ano. Parang ginawa niyang backdrop, DIY backdrop. So, tanong natin, paano niya naging yung knowledge at paano na-apply niya yung knowledge niya sa pag-shoot o pag-picture. So, yan, sasagutin niya ni Sir Noel. Ako na. Sagutin ko na. Supposed to be meron kasi akong isang taong i-mention eh. Kung bakit ako natuto magkaroon ng ganong idea sa lahat ng larangan ng shoot. Pag mag-shoot ako, may isang taong nagturo sa akin kung paano gawin yun. Yung una, hindi talaga ako marunong mag-shoot ng mga gano'n eh. Yung mga style na gano'n. Basta, may kita nyo lang yan sa mga output, ilalabas nyo lang yan eh, sir. Mga example. Merong isang tao nagturo sa akin, nag-shoot ng gano'n. Yung name niya is si Sir Nico Kyoge. Idol kita hanggang ngayon. Ano siya? Nag-work na siya ngayon sa Metro Photo. Pero isa sa mga best idol ngayon. Kasi sumama ako sa kanya dati ng panahon ng mga pandemic. Isa ako sa mga apprentice niya na shooter sa NQ. Tsaka hanggang sa napunta ako sa Metro Photo nila Sir Oli. Pinakilala niya ako doon. Hanggang sa napasama ako sa mga kada shoot nila. Kada shoot nila nag-observe ako. Actually gusto niya akong turuan. Gusto niya akong turuan lahat, on-site, lahat ng mga techniques. Pero may nangyaring araw na hindi maaayos dahil lumipat sila ng bahay, malayo yung bahay nila sa amin. So anong nangyari, nagkalayo-layo kami. Dahil sa pagsama ko sa studio niya, doon ako natuto, sa kaka-observe ko,
doon ako natuto ng mga ganong techniques, lalo na sa editing, sa posting, tsaka sa kung paano ma-rin din yung clients, kung paano sila i-direct yung mga clients, yung mga model, kung saan din maganda yung mga backdrop, kung paano ako naiisip yung mga ganong bagay, kung paano sila picture na maayos. Dahil yun doon sa mga natutunan ko rin, sa mga na-observe ko, ganon. So yun nga. Habol ko lang. natin. Hanggang sa na-apply ko sa sarili ko. Hanggang sa na-apply ko sa sarili ko yung ganon. Na techniques, kung paano nila ginagawa yun. Totoo nga yung sinasabi nila. Kapag napasama ka sa mga tao magagaling, mahahawa ka talaga. Tapos pag naging magaling ka na, pwede mo rin turuan yung iba. Turuan mo yung iba kung paano rin sila matuto. Itama mo yung mga dapat nilang itama hanggang sa maging matuto sila. Tapos balang araw maaalala ka nila. Ganun yun. Totoo yun. Hanggang ngayon naalala ko pa rin siya kahit di ko na siya nakakasama. Nasabot sino? So yun guys, narinig natin ang kumbaga yung isang dahilan kung paano siya natuto sa larangan, sa industriya. Siyempre, bawat tao naman kasi may kanya-kanyang ano yun. Kumbaga yung way paano sila natuto. Kasi bawat tao rin, iba-iba yung ano nila, learning styles nila. Diba nga, yung iba madali matuto sa visual, yung iba by theory, by theoretical. So iba, by hands-on. So si Noel natuto siya, isang reason ba't siya natuto is by merong nag-mentor sa kanya, naging apprentice siya. So napaka-effective niyan. At maswerte yung mga tao na nakakahanap sila ng mentor. Sa totoo, napakahirap makahanap ng isang taong magaling na titiisin ka. Naalala ko pa yung sinabi niya sa akin nung una akong pumasok sa kanya. Sabi niya sa akin, sa dalawang tenga ko narinig ko yun. Sabi niya, tsagain mo ako, tsagain din kita. Yun, tsinaga ko siya. Hanggang sa natuto talaga ako ng sobra. Sobrang idol na idol ko yun. Doon ako natuto. Kumbaga pag yung mga tao nagme-mentor, ano sila yung mga taong hindi sila madamot. Kumbaga sa knowledge, sa natututunan nila, sinashare nila. And isang paraan nila yun para yung pag-apprentice, parang kino-clone nila yung sarili nila. Ito, i-train ko to para maging, kumbaga, maging ako. madoble ka. Pangalawang ako. Oo, pangalawang ito. So, yung mga taong ganun, maghanap ka ng mga taong ganun kasi sila yung talagang hindi ka nila titigilan hanggat hindi ka natututo. Totoo yan. Kumbaga, hindi Totoo nila yan. isusumbat. Tinuruan kita na. Kumbaga sila, yun yung ano nila, genuine yung... Hanggang ngayon, boss, Genuine. nakikita niya yung mga shots ko sa FB. Hindi niya ako nagawang ano yun, boss. Pinupuri niya ako lagi. Seryoso. Kumbaga talagang sa lahat ng tao sa mundo, ikaw yung napili niya i-mentor. Kumbaga, ito. Kasi ano na rin yan eh, nasa pakiramdam na rin yan. Ito talagang tutulungan ko to, tumago. Hanggang ngayon, after ko matuto, never talaga akong gusto ko talagang tumulong din sa mga gustong matuto. Pero may mga tao na na-encounter ako na ayaw nila matuto. Kumbaga, wala. Hanggang doon na siguro yung gusto nila. Di ko rin sila masisisi. Di ko sila masisisi kasi buhay nila yun. Hinayaan ko na lang sila. Siguro may mga times din na makakahanap din sila ng tao magtuturo sa kanila kung gusto nila matuto. Pero kung mataas yung pride nila, sabi nila, kung gusto mo tumaas yung lipad mo, babaan mo yung pride mo. Ganun ginawa ko dati, yun. Natuto ko. Hanggang ngayon, natututo pa rin kahit iba-iba na yung kasama ko, natututo pa rin ako. Kaya yung ano mo, yung pagkatuto mo, hindi yan naihinto sa ano eh. Pag na-graduate ka na. Kumbaga maihinto yan, hindi ka na matututo kapag tumigil ka na rin pag-seek ng knowledge. Kumbaga yung feeling mo sa sarili mo, kumpleto ka na. Alam ko na yan, kumbaga yung mga tao
Hackney, AKNY, alam ko na yan. Kumbaga sila, sarado na yung isip nila sa learning. Kumbaga sila yung mga know-it-all. Hindi na sila open. Kumbaga si Noel, makikita mo siya na skillful siya, pero ano pa rin siya hanggang ngayon. Talagang may mga mentor siya, may mga studio siya sinasamahan na. Hindi ko naman sila masisisi kung kukunin. Sa totoo lang, sa totoo lang, di ko rin masisisi yung mga taong pinipilit pa rin akong makasama. Na-appreciate ko rin sila. Na-appreciate ko sobra yung mga taong gusto akong makasama kasi biruin mo yun, may mga taong, may encounter mo na may mga taong ayaw silang kasama, pero may mga taong gusto kang kasama. Alam mo yung ganun, boss? Yung feeling ng ganun. Parang rare. Rare yung mga ganun, yung mga taong gusto kang makasama. Ako nabanggit niya pag sumama ka sa magagaling. Kumbaga, Totoo yun. Magiging kasi with the wise. ayun kasi ayun yung circle nila eh. Mahahawa ka sa kanila. Tapos pag natuto ka na, tapos lumabas ka na ulit sa iba, pwede ka magturo sa iba hanggang sa mahawa din sila. Totoo yun. Pwede ka makapag-inspire ng tao gamit yung skills mo. Makapag-inspire ka ng tao gamit yung mga skills mo, yung mga attitude mo. Marami ka ma-inspire na tao. Totoo lang, kapag gugustuhin mo, kahit maling tao, pwede mong baguhin yun eh. Kung kaya mo eh. Kung gugustuhin din nila. Kasi may mga taong ayaw din na magbago. Kumbaga, Jomar, tangina mo. Gagiwag. Clean ano to, family ano to. So, editor, pakikat po. Paikot. So, kumbaga, di ba may sinasabi na same feathers, flock together. Hindi naman yung mga masasama nagsasama sa akin. Tsaka ngayon Matatalino kayo. I mean, kapag sumama ka sa matatalino, ano ba yung pinag-uusapan doon? More on, paano nila may improve yung skills nila. naranasan ko Sumama eh. ka sa mga ganitong tao na yung alam mo yun, puro busy lang yung kasama ng babae. Kumbaga, Mahirap kasi pag doon mo iusap. makikita kung ano yung pinag-uusapan, kung paano tayo mag-improve, Mahirap kasi kapag paano mag-level up. Totoo yan, sobrang. Kung minsan ay nag-uusap kayo ng walang kwenta, pero hindi naman madalas. Pero yung mas madalas yung pinag-uusapan, mga productive at makakatulong sa inyo para mag-level up. Kasi madalas kapag ganun yung laging pinag-uusapan mo eh, yung nonsense. Lahat, di ka talaga matututo. Pero kapag yung usapan niya may laman talaga, totoo talaga yung mga napapanood ko, boss. Yung mga ganun na podcast. Totoo yun, boss. Kapag wala talagang laman yung usapan nyo, wala ka rin talagang matututunan eh. Hindi ka may inspired ng taong yun. Totoo yun. Tsaka marami rin ako natutunan dito kay boss, Dabadabits. Sobrang ganda, panoorin nyo guys, recommend ko yun. Maraming sumagi sa isip ko nun. Marami ring na-realize na pwedeng baguhin. So yun guys, one time nag-uusap kami ni Noel about sa akin. Nag-uusap lang kami, tapos bigla rin ko sa isip ko yung ipanood ko sa kanya yun, video sa YouTube na summary siya ng isang libro. Sinamaray siya, tapos ginawa siya ng presentation. So, alam ko kasi magugustuhan ni Noel. Kasi yung iba doon, nakikita ko na sa'yo. Kumbaga parang i-go-confirm na. Oo, go-confirm lang. Ginagawa mo na yung Nakita ko nga, sabi ko, ganito yung ginagawa ko, tama yung sinasabi sa akin ng ginawa kong apprentice dati. Ganito yun ah. Simula yung napanood ko yung boss, yung Dabadabits na yun. Parang nag-bring back talaga yung mga sinabi niya talaga. Sabi ko, ito pala yun, ganito pala yun. Tama pala yung mga sinasabi niya talaga. Tapos kasi ako, medyo pa ako eh, nagkakamali pa tayo, medyo bata pa tayo, medyo may katarantaduhan pa rin tayo, di natin masasisi yun. Di natin maisisi yung mga ganung bagay. Salamat po. So, may libre tayong tubig. Salamat kay Kuya dito sa Chili's Robinson.
Beer pa tayo, beer. Kumain na kayo sa Chili's, guys. Chill talaga. Chill lang. Ngayon nga, pag-uusapan namin ni Noel doon. Beer pa nga ya. Beer pa. Kumbaga, Red or sa isa pang Sunday light. Ako na bahala, boss. Bahala ko na lang. so, isa yun siyempre, pumunta na kami sa Atomic Habits. At tanongin ko na si Will, ano yung, kumbaga pag may isang portion ka doon na naaalala, ano yung pinaka-tumatak sa'yo na parang ina-apply mo na siya in your daily life? 1% every day. Huwag ka mag-focus sa dream, mag-focus ka sa mindset mo, kung paano mo i-improve yung sarili mo kasi kada araw, kung magkakaroon ka ng isang mindset na mamamali mo sa gawain mo, activities mo kada araw, pwede ka niyang imali. Pero kung magtututo ka sa mga activities mo na kailangan mong tapusin kada araw, mag-i-improve ka kahit 1% every day in your life na basta walang baluktot. Kasi sumasalamin sa atin yung mga ginagawa natin. Example, isa tayong addict sa isang bisyo. Kung hindi kasi natin yung babaguhin, dadalhin natin yung barang araw. Kasi totoo yung sinasabi dun sa video na yun na kapag sinasabi mo na ititigil ko rin to, siguro bukas, siguro gano'n. Hanggang kailan mo ititigil? Diba? Kasi hindi mo kasi matitiis ang isang bisyo. Pero kung kaya mong patayin yung bisyo, gamit yung sarili mo. Kasi yung bisyo kasi walang utak yan eh. Ikaw may utak eh. Ikaw lang yung may kayang alisan yung ganong bisyo. Like, nabasa ko doon sa The Bad Habits. Atomic Habits. The Atomic Habits. Sige, buksan mo to. Yung payment, sir, mamaya na lang. Bilis mo, Will. Yung totoo yun, after hindi mo makontrol yung sarili mo sa ganung bagay, ayun yung kakalabasan mo balang araw. Totoo yun, boss. Kasi ano yun siya eh, bad habits siya eh, habits mo siya eh. Hindi mo siya matitiis eh. Kung hanapin ng katawan mo yan eh. Pero kung kaya mong labanan yung habits mo ngayon, yung mga bad habits mo ngayon, gawin mo na. Kung gusto mo maging maayos yung buhay mo balang araw. Maraming taong gustong matry na maging maayos yung buhay nila, pero maraming nag-fail kasi hindi nila inuwan yung vision nila. No, boss? Nakita ko yun sa video. Totoo yun. Doon ko na-realize lahat. Kasi ang pinakamahirap na kalaban ng isang tao is yung vision. Sobrang hirap kalaban yun. Isa pa yung tumatak sa akin doon yung everyday pwede ka mag-improve. Every 1%, sobrang halaga na sa buhay mo. Kung magiging productive ka sa sarili mo, gawin mo. In a good way, palagi. So, kumbaga, kung mayroong mga bad habits, may good habits din. Pero yung bad habits, kumbaga yun yung mga dati mong ginagawa na Like, naging aware ka lang, naging self-aware ka lang. kasi yung mga bad habits, ayun yung papatay sa sarili. Ayun yung papatay sa'yo eh. Seryoso. Kung magiging matanda ka man balang araw, kung magiging matanda ka man balang araw, tapos ginagawa mo pa rin yung bad habits mo, hanggang sa mawalan ka na ng budget, may sira yung buhay mo, wala ka nang maayos na buhay, wala ka nang maayos na achievement, lulong ka pa, bagsak pa yung buhay mo, yari ka.